Welcome sa Natural Wellness ni Pastor Vito. Ang ating pag-uusapan ngayon ay Nature Deficit Disorder. Ito'y sobrang halaga kaya inyong panoorin. Ang isang lumalalang problema ngayon, kung tawagin ay Nature Deficit Disorder. Nature Deficit Disorder. Ang ibig sabihin ay ang tao ay kulang na sa nature. Wala nang nakikitang ganito na napakaganda. Hindi na nakakaakyat ng mga puno na katakam-takam, tingnan yung dami ng bunga. At ang nakikita sa malayo ay mga building na lang. Hindi na kagaya nitong ganda ng paligid na ito. Hindi na nakakaligo sa mga ilog, dagat. Hindi na nakakaakyat sa mga bundok. Wala nang nakikitang mga taniman. Ang paligid ay talagang urbanized na magaling. Nasa loob na lamang ng bahay. Ang tawag dito ay Nature Deficit Disorder. At ang tawag pa dito ay inactivity epidemic. Wala nang mga ginagawa. Nasa digital na ang kanilang mga mata at mga kamay. Maghapon hanggang gabi. At napakalaki ng problemang yan na pangkalusugan. Ang isang bunga nito ay nagiging obese ang mga bata at ang mga matatanda. Dahil ay ito'y inactivity, kulang na sa gawa, kulang na sa kilos. Ay nung kami mga bata pa, ang pinapractice namin ay yung paglakad sa isang kawayan lang, sa isang tulay na kawayan lang. Hindi ganyang marami. Nagiging practice sa aming kaligayahan. Lalakad kami doon lamang sa isang kawayan lang. Paligsahan kami yan. Ang mahulog ay siyang magbubuhat ng mga daladalahan. At na anong saya. Ang katawan ay laging kumikilos. May mga sapa na luluksuhin. May mga kanal na luluksuhin. May mga ilog na lalanguyin. Ang sarap ng habulan. Ang sarap ng tawanan. At napakaraming mga punong kahoy ang inaakyat sa tabing ilog. Doon kami dadive. Pupunta naman kami ng dagat. At kuminsan ay maghapong maliligo. Wala sa aming matataba nung panahon yan. Mga slim ang aming mga katawan kahit masasarap ang aming kinakain. Pag tayo'y napahiwalay sa nature at nasa loob na lamang tayo ng building, nasa loob ng iyong city, sari-saring sakit sa pisikal ang ating mararamdaman. Pagtaba, arthritis, kung ano-ano na yan. At yung emosyonal, tayo depressed, tayo laging galit, laging nagdududa tayo sa kapwa. Sapagkat yung ating isip ay hindi kalma. Ito, ramdam na ramdam ko yung simoy ng hangin. Tapos ay, ang ganda talaga. Yung iba't ibang kulay, itong star apple ay parang gold, kanyang kulay. Yung mga
wagis-wis ng kawayan, yung dampi ng hangin sa katawan, no? Ang ganda. Ito yung kwan. Pag dito tayo nagkulang, malaking pera ang ating kailangan, kwarta ng doktor. At ang hirap namang gamutin ng kulang sa nature. Kaya tayo ay pag-aralan natin ang muling bumalik sa kalikasan. Hindi ba nyo napapansin na ngayon ay ang hirap ng magpalaki ng mga anak? Titigasan niya ng ulo ng mga bata ngayon. Talaga niyang hindi kagaya nung panahon namin. Nung panahon namin na niya, isang kayo lang na magulang ay itago kami kung saan pumunta yung kumaling yung ulo ng magulang ay doon kami tumatago. Ngayon na niya, kahit pakiusapan mo, ay ang hirap na niyang gamutin ng mga bata. Ang titigas ang ulo at ang damage na pinsala na ang mga pag-uugali. Yan ang isang bunga na tayo'y napahiwalay sa nature. Dahil itong nature ay mayroong kakayanan na ibalansi tayo. Kung gaano yung mga kahoy na yan ay mga matatahimik at kalmang-kalma lang. Kung paano sila nabubuhay sa kagandahan ng panahon, yung pag-uugali natin ay nahuhubog. Kaya't yung ibang mga magulang ay nagkamali ng investment. Maliliit pa may cellphone na. 2 taon pa lamang ay nagpipindot na. At na pinanunood ng nanay doon sa cellphone. Dumididi ay yung nanay ay ang ipinamumuka niya ay yung paggamit ng cellphone. Kaya tayo, mag-invest tayo sa ating mga anak. Mayroong mararahas na pag-uugali ng mga bata. Mayroong mga nakuha sila sa buhay ng city na sila'y mapapariwara. At alam ba niyong ang gagamot lamang sa pagkakamaling yan ay ang kalikasan? Kaya't kapag weekend at mayroon naman pera, ay kayo'y mag-weekend sa mga probinsya, sa mga ilog, sa mga bundok, kayo'y mag-camping. Dalhin nyo yung mga anak doon. Sapagkat pag sila'y humanga sa kagandahan ng kalikasan, ang gagandang mga puno, ang gaganda ng paligid, kikita nila yung paligid na ganyan, may pagnanais sa puso ng bawat tao. Naiugnay ang kanilang mga sarili sa halaman. Ang gandang tanawin ng mga malalaking punong kahoy, ang gandang tanawin ng mga kapatagan at ng mga bundok, ang gandang tanawin ng mga umaagos na tubig. At tayo ay larong sa tubig. Yung agos ay tumatama sa aking katawan, kung ilog man yan na malalim. Nalilimutan natin ang pangsamantala, ang mga problema natin. At yung pagiging kalma at hinaho ng kalikasan ay nagbabago ng ugali natin. Kaya't na ang ating mga anak, mag-invest tayo sa ating mga anak. I-invest natin sa nature. Kung yan man ay sa isla ng Palawan, hindi baling mahal. Marirepair ang mga na-damage nilang emosyon, ang mga na-damage na isip.
Ay minsan ako ikwan, sabi nung aming pamangkin ay, Uncle, magbabakasyon kami sa inyo. Ah, sige, punta kayo. Uncle, pwede pong dalhin yung aming computer? Ah, sige. Ay pagdating nila ikwan, in-install na. Ay ako na may sano, hindi pa ko marunong kung ano yun, hindi ko alam yan. Ito, Uncle, ay ikwan, computer game. Naririnig ko pero ako hindi pa nakakapanood. Ayun ang maitakid na ikwan. Ang nangyari ay kung pala, martial arts. Laban pala, bakbakan. Oh, mayroon pala kung laking-laki ng katawan. Mayroong negrong maitim na matindi. At mayroong isang babae naman na slim lang. Naku, nagpanglaban na. Matindi ang labanan. Ay, yung isa'y na-uppercut yung kalaban. Nadali din oh. Ay, lipad hanggang ulap eh. Oh, ito taas ang niliparan oh. Bumagsak ka mo, pagbagsak ay baon hanggang balikat. Una yung pagbagsak ay bulusok, baon yung hanggang balikat. Mga brutal, hindi makatotohanan. At yun ang nag-guide sa buhay ng ating mga anak ngayon. Mga hindi totoo, mga kathang-isip. At mahirap yung mabura. Yung iba'y nakikiusap na sa computer shop, yung pong aking anak ay talagang ayaw na mag-aral, magdamag na hong nag-games ay wag na ho naman ninyong tanggapin dito. Nakikiusap na, ay hindi maawat eh, nagnanakaw. May ibayad lamang sa computer shop. Ang hirap gamutin at ang makagagamot doon ay ang kagandahan ng kalikasan. Yung mga pagtatanim ng gulay, pag-aalaga, pagdidilig ay gumagamot ng mga napinsalang ugali. Nag-aalis ng mga nabuong masamang ugali. Hindi lamang sa mga bata, gayon din naman sa mga matatanda. Kaya nga't na huwag niyong kalimutan, ang tawag doon, nature deficit disorder. Ang tawag dito ay inactivity epidemia, na wala ng kalikasan ng mga tao ay wala ng ginagawa, mga tamad na, kain, tulog, at ang tulog ay kulang pa, alas 4 ng madaling araw ang tulog. At pipilitin mo pa para kumain dahil ang laki na ng damage. Kung kayo mayroong mga anak na ganyan na ang nakikita nyo sa pag-uugali, ibalik ninyo sa kalikasan kahit kayo magastusan. Hindi bali na at marirepair ang mga nasirang pag-uugali ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito.